Gisela Bindong Buñuel, kilala bilang dating mayor ng Bien Unido, Bohol noong 2016 kapalit ng kanyang asawang si Nino Ray Buñuel na tinapos ang 3 termino sa panunungkulan. Kilala ang mag-asawa bilang maimpluwensyang pamilya sa kanilang lugar, lalo't mismo na sa kanyang mister na maliban sa pagiging politiko, isa rin itong big-time businessman. Ngunit sa likod ng tila matulungin at masayang pagsasamahan ng mag-asawa kung saan pareho itong nasa mundo ng politika, isang madilim na tukso na pala ang talagang babalot sa kanila na humantong sa isang kahindik-hindik na krimen. July 1 taong 2017 nang mangyari ang pagdukot kay Mayor Gisela Buñuel at brutal na binaril sa mismong uluhan. Kasunod nito ay walang konsensya ring itinapon ng mga sospek ang bangkay ng mayor. So bago natin pagpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Alamin PH na may pamagat na Mayor ng Bohol, binaril ng sariling asawa dahil sa selos at politika. Gisela Buñuel case. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Sa bahaging karagatan ng Covian Island. Ngunit ang mas nakagigimbal kung saan ang suspect sa naturang krimen ay walang iba kundi ang asawa niya lang din na si Nino Ray Buñuel at mga pinsan nitong kasabwat. Ngunit ang tanong, paano nga ba humantong sa isang madugong krimen ng isa sanang masayang pagsasamahan ng dalawa at ano rin nga ba ang tunay na motibo ng suspect sa pagpaslang niya sa kanyang mismong asawa? Ayan, subscribe nyo na rin si Alamin PH. Diyan galing yung ating video na yan. So, let's go. Bago pa man natin tatalakayin ang naging mapait na tadhana ni Mayor Gisela Bindong Buñuel, alamin na muna natin kung ano nga ba ang buhay nito bago pumasok sa mundo ng politika. Taong 1977, buwan ng Mayo Pizza 21, araw nang ipinanganak si Gisela Zambrano Bindong sa siyudad ng Iligan, hilagang bahagi ng Mindanao. Si Gisela ay nagmula sa isang pamilyang may kakayahan kung saan halos piloto ang propesyong mayroon ng pamilya nito. Kung kaya't mula kabataan, naging pangarap na ni Gisela na balang araw ay maging isa rin siyang piloto. Bagay na upang mabigyang katuparan ang pangarap na ito, pumasok siya sa Aeronautical Technical School sa Cebu kung saan matagumpay itong nagtapos sa kurso at naging ganap na piloto. Bagamat nakaranas man ng diskriminasyon si Gisela mula sa kapwa mga lalaking piloto sa kadahilanan na hindi karaniwan sa babae ang ganitong propesyon, tiyak hindi ito naging hadlang para maabot niya ang industriyang pinangarap. Bagay na mas naging daan pa ito kung saan tumunog ang kanyang pangalan sa naturang industriya nang maging kauna-unahang babaeng piloto sa kasaysayan ng AirAsia Philippines. Wow. June 7 taong 2016 naman nang mabigyang papuri si Gisela ng AirAsia Company nang dahil sa kagitingan nitong ginawa kung saan matagumpay niyang napalapag pabalik Cebu mula Manila ang flight Z2782 noong February 28, 2016 sa kabila ng pagpatay niya sa isang engine ng eroplano na nagkaroon ng oil leak sa kasagsagan ng nasasabing flight. Bagay na talagang hinangaan at binigyang parangal si Captain Gisela Bindong Buñuel ng Diploma for Outstanding Airmanship. At sa loob ng 16 na taong pagiging piloto ni Gisela, talagang masasabi na ang naturang landas nitong tinahak ay isang matagumpay kung saan umani ito ng mga papugay. Ngunit sa likod ng tagumpay na buhay ni Gisela, naging kaabay naman niya ang kanyang mister na si Nino Ray Buñuel na isa ring matagumpay na businessman galing sa maimpluwensyang angkan. Si Nino Ray Buñuel ay anak ni Cosme Boy Buñuel na naging mayor ng Bien Unido, Bohol mula 1986 to 1995. Si Nino ay nagtapos ng Bachelor of Arts and Political Science sa University of San Carlos, Cebu at isa namang matagumpay na businessman. At sa edad na 29 taong 2007 nang unang pinasok ni Nino ang politika at nahalal bilang mayor ng Bien Unido kung saan naging pangalawa ito sa kasaysayan ng Bohol bilang the youngest chief executive.
Sa naturang termino ni Mayor Nino Boniel ay talagang naipamalas nito ang kakayahan na pamunuan ang kanilang lugar, kung saan naiangat nito ang economic status ng kanilang munisipalidad na mula sa 5th class town umangat ito sa 4th class town. Isa sa mas pinagtuusan pansin ni Mayor Nino Boniel ay ang turismo ng kanilang lugar. Naglagay ito ng dive camp sa Danahon Reef, isang double barrier reef kung saan 6 lamang sa buong mundo at natatangi sa Pilipinas. Bagay na talagang isa rin ito sa nagpaangat ng turismo sa kanilang lugar. Pinagtuusan pansin rin ng mayor ang laganap na illegal fishing sa kanilang lugar, pagpapaganda sa sistema ng tubig at infrastruktura, pagtugon sa kalusugan, kalinisan at kabuhayan sa kanilang munisipalidad, at ang mas pinaigting na peace and order. Bagay na tila ba parang tinadhana nga talaga sina Nino at Gisela, kung saan pareho itong matagumpay sa kanilang buhay. At taong 2010 nga nang unang mag-cross ang landas ni Nino Ray Boniel at Gisela sa pamamagitan ng mga common friends na naging daan ng kanilang pag-iibigan. At kalaunay taong 2012 nang magpakasal ang dalawa sa isang exclusive civil wedding matapos mapag-alamang nagdadalang tao na pala si Gisela. At sa pagulong ng panahon taong 2015 nang tuluyan na ring kinasal sina Nino at Gisela sa simbahan, kung saan nabiyayaan ito ng isang lalaking anak. Ang mag-asawang Boniel ay talagang nakitaan ng isang promising political career. Ito'y dahil na rin sa kanilang good credentials. At kalaunan nga'y taong 2016, tumakbo sa politika si Gisela Boniel, kung saan pumalit ito sa kanyang asawa sa pwestong mayor. Ito'y matapos ang 3 termino. Bagay na talagang hindi nabigo ang naging unang sabak ni Gisela sa politika, kung saan sinuportahan ito at naipanalo ang tinakbuhang posisyon. Sa naturang panunungkulan ni Mayor Gisela, naging prioridad dito ang pagpapalawak ng turismo sa lugar, mas pinabuti na serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Ngunit talagang hindi nakaligtas ang bagong upong mayor sa naturang pambabatikos, kung saan idinawit ito sa mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng asawa at ang naturang mga pagpuna ukol sa kanyang kakayahan at kawalan ng karanasan sa serbisyong publiko. At nang dahil sa mas lumalang kritisismong natanggap ni Gisela, napagdesisyonan na lamang nitong kumuha ng isang crash course para sa local governance sa National College of Public Administration and Governance ng Quezon City. At sa mga panahong iyon, bagamat makikita mang magkasama at tila walang problema ang mag-asawang Gisela at Nino, sa likod naman ito ay talagang malayo na sa realidad, kung saan unti-unti na palang nabalot ng lamat ang samahan ng dalawa. Isa sa talagang yumanig sa samahan ng mag-asawa ay nang idawit si Gisela ng mga kalabang politiko ni Nino sa isang korupsyon na umunoy kinasasangkutan ng mister. Isa rin daw sa talagang naging punot dulo ng bangayan ay ang financial problems, kung saan baon sa utang si Gisela at ang umunoy ugaling maluho, kung saan bumili umano ito ng humigit kumulang 2.5 million na halaga ng relo. Bagay na mas tuluyan pang lumabo ang samahan ng dalawa. Ito'y matapos bumukod na si Gisela kay Nino, kung saan nakaranas na ito ng pambubugbog at balak na nitong mag-file ng isang annulment at ang planong pagbibitiw sa pwesto bilang mayor ng Bien Unido. Ngunit bago pa man nangyari ang mga plano na ito ni Gisela, June 7 taong 2017, pumutok na lamang ang balitang dinukot na si Gisela ng mga di nakilalang kalalakihan, maliban na lamang sa isang personahe na kinilalang si Nino Boniel. Ayon sa salaysay ng saksi, ang naturang nakasaksi sa krimen ay ang kinilalang matalik na kaibigan ni Gisela na si Angela Layson. Ayon sa naging salaysay ni Angela, isang araw umano bago mangyari ang pagdukot, pitsa sa 6 ng Hunyo, ay magkasama na umano sila ni Gisela, kung saan ng mga araw ding iyon ay may nakatakda ng appointment si Gisela sa Cebu ukol sa pag-file nito ng annulment at ang planong pagbaba sa pwesto. Ngunit pinilit umano si Gisela ng kanyang dalawang staff na kinilalang sina Wilson Hoylar at
Brian Saison na ipagpaliban na muna ang pagpuntang Cebu at magstay overnight na lang sa isang resort sa Bien Unido sa kadahilanan na may dapat pa raw itong aasikasuhing papeles na gagamitin para sa pag-file ng annulment. At nang dahil sa kahilingan ng dalawang staff, tila ba nakumbinsi agad si Gisela na wag na munang magpuntang Cebu kahit pat sinabihan na ito ni Angela na dapat at kinailangan nitong daluan ang nakatakdang appointment sa Cebu. At nang gabing iyon ay tuluyan na ngang tumungo sila sa isang resort sa Bien Unido kung saan dito na magpalipas ng gabi. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw June 7 taong 2016, biglaan na lamang umanong kumalabog ang pintuan sa kanilang tinutuluyang kwarto at sa pilitang pinasok ng nasa humigit 8 kalalakihan. Ayon kay Angela, kaagad umanong binalot ng tape ang kanyang bibig at sinuntok sa tiyan na nagresulta sa kanyang pagbagsak. Ngunit habang nakabagsak, dito na niya nakita si Nino na isa pala sa mga lalaking umatake sa kanila. It was Nino Ray Buniel because his nickname is In. Sabi ni Giselle, inayaw si Lalay na yung anak sa bigas kwarto. Ayon pa na labis ang ginawang pagmamakaawa ni Gisela kay Nino habang may nakatutok na baril sa naturang uluhan. At nang dahil nga nakabalot ng tape ang bibig ni Angela, kaagad rin itong nawala ng malay hanggat 1 oras ang lumipas, ginising na lamang umano siya ng 2 lalaki at ipinagising na rin sa kanya ang kanyang anak na nasa kabilang kwarto. Ngunit ng mga oras na iyon ay hindi na raw niya nakita pa si Gisela. At nang matapos niyang magising ang kanyang anak, kaagad silang isinakay sa isang van at dinala sa Tubigon, Bohol kung saan inabutan sila ng 3 tiket patungong Cebu upang maipalabas na kasama nila si Gisela. Ngunit bago pa man tuluyang pinakawalan sina Angela, nagbanta na umano ang mga tauhan ni Nino na wag nang magtangkapang isumbong sa mga otoridad ang krimen nang dahil todas umano ang aabutin nito lalo't maimpluwensya si Nino. Ngunit tila ba hindi na nagpatinag pa sa naturang banta si Angela kung saan nang makarating ito sa Cebu, kaagad niyang kinontak ang mga kaanak ni Gisela at isinumbong sa otoridad ang nangyaring pagdukot at kaagad niyang sinabi na ang pangunahing sospek sa krimen ay ang asawa rin nitong si Nino Buniel. At kinabukasan, kaagad dinakip ng mga otoridad ang asawa ni Giselle na si Nino kasama ang 6 pang tauhan nitong kasabwat sa krimen habang nakapagtago naman ang 2 pang sospek. At sa pagkakahuli, kaagad umamin sa kapulisan ang mismong pinsan ni Nino na si Riolito Buniel na si Nino umano ang tumapos sa buhay ni Gisela sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Ayon pa ni Riolito, matapos makumpirmang wala ng buhay si Gisela, binalot na umano nila ito ng lambat at kinabitan ng nasa halos 30 kilong bato ang katawan upang masigurong hindi na lumutang bago isinakay sa bangka na kanyang pagmamay-ari at itinapon sa kargatang bahagi ng Cobian Island. Ngunit bago pa man tuluyang magkahiwalay ang magpinsan, inabutan na umano siya ni Nino ng sobrang may laman na 10,000 pesos na kapalit ng umano'y pagtikom bibig niya. Sa mga punto ding iyon ay kaagad sinamahan ni Riolito ang mga diver at otoridad sa lugar kung saan itinapon ang katawan ng biktima. Ngunit ng araw na iyon ay talagang bigo at hindi na-recover ng mga diver ang nasasabing katawan. At sa mga puntong iyon, tuluyan na ngang kinumpirma ng mga otoridad na patay na ang mayor ng Bien Unido na si Gisela Buniel. At sa paglipas ng ilang linggong walang humpay na search and rescue operation sa bangkay ni Gisela, tila lumobo na ang tsansang ito'y ma-recover pa at hanggang kalaunay, tuluyan na ngang ipinatigil ng mga otoridad ang search operation nang dahil na rin sa kakulangan ng budget. At kalaunay, buwan ng Agosto kasalukuyang taon, kinasuhan na ng kasong kidnapping at serious illegal detention sina Nino Buniel at ang 6 pa nitong kasabwat sa krimen. Ngunit sa ginawang sworn affidavit ni Nino, nanindigan itong buhay pa si Gisela at umano'y nagtatago lamang sa publiko sa kadahilanan na lubog umano ito sa utang. Nakasad rin sa naturang dokumento ang umano'y third party na mata sa mata umano niyang nasaksihan kung kaya't napagdesisyonan na lamang umano nilang mag-file ng isang annulment. Ngunit tila ba hindi naging kapani-paniwala ang naging salaysay ni Nino
Nino Boniel kung saan mas malakas ang nakalap na ebidensya ng mga otoridad na magdidiin sa mismong sospek. At sa naturang pag-usad ng kaso ay talagang pilit pa ring itinanggi ng sospek na siya ang utak ng krimen kahit pat nahaharap na ito sa kasong parricide, kidnapping at serious illegal detention. Ngunit 5 taon nang lumipas mula nang mangyari ang krimen taong 2022, tuluyan na ring nag-plead guilty si Nino Boniel sa kasong homicide. Ito'y matapos gumawa ng plea deal si Private Prosecutor Ligutan na ibababa ang parusa nito kapalit ng pag-amin sa pagpaslang niya kay Gisela na talagang kinagat rin ito ng naturang akusado. Bagay na siyang ikinasaya naman ng pamilya ni Gisela ang naturang pag-plead guilty ng sospek kung saan sa wakas ay nabigyang hustisya na din ang pagkamatay ni Gisela. Matapos ang pag-amin ni Nino, kaagad ibinaba ng judge ang parusa na mula reklusyon perpetua ay naging 8 hanggang 14 na taong pagkabilanggo na lamang ang naturang parusa. Ngunit magtapos man ang naturang sentensyang ito, tiyak hindi pa rin makakalaya si Nino Boniel at mga kasamahan nang dahil nakabinbin pa rin ang iba pa nitong kaso kagaya na lamang ng kidnapping at serious illegal detention na isinampa ni Angela laban sa kanya.